Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, another property na naman po ang aking ipapakita po sa inyo. Dito pa rin po sa Umingan, bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So, ito na po yung property na binibenta. Mango farm po siya. So, ang sabi ng source po namin, nasa mga 300 daw po, more or less, na puno ng mangga. So dito sa harap po niya hanggang sa bandaroon, ganito po kalaki yung mga mangga, mga grafted po itong mga to. So sa bandarang likod po niya, malaki po yung mga puno ng mangga doon, siguro mga buto po yun na tinanim. So dito po may power line na, meron pong ano po dito, ano po tawag dyan, parang ano yata, mechanical dryer yata yan, o ano po dyan tawag dyan. So simula po dito at fully fence na boss at yung buong property. Fully fence, kaso nga lang kailangan isaayos yung mga wire. At meron na rin pong gate. So dito po, dito na po mag-start yung property sa poste po na ito. Ayan, itong poste po na ito, diretso po yan. Ang shape po ng property ay rectangle. Bahaba po siya. At ang frontage po niya, itong poste na to, isa, apat mahigit na poste, dalawa, tatlo, apat, o susobra pa po dun sa mga ano, apat na mahigit daw po, sabi ni Boss Alistair. Sabihin natin tag 50 meters yung bawat poste. So nasa mga 200 po mahigit yung kanyang o mga kulang-kulang 200 po yung kanyang frontage. O sabihin natin mga 150 meters po mahigit yung kanyang entrada. So dito po ay nakalak po yung gate, kaya hindi natin mapasok, kaya lulusot na lang po tayo sa mga barbed wire po na ito para mapasok po natin yung loob. So ito po ay titled property. So ito po ay clean title po ba? Buhay na kapangalan. O, clean title po, buhay na kapangalan. Solo title. Isang titulo lang. Okay, isang titulo. Pero ilan yung land area niya? 6.7 hectare po ito. Na ang presyo niya is 500. 500 po per square meter. So i-multiply na lang po natin kung magkano yung presyo po niya sa million. Siguro na sa mga 30 million siguro, mahigit mga ganun po siguro. Ayan po, 6.7 hectare na ang presyo po niya is 500 po per square meter. So nasa mga 300 daw po na puno ng mangga ito. So more or less, sabihin natin more or less na po kasi hindi natin mabilang yung eksakto. Pinalipara namin ng drone, pero marami siyang puno ng mangga. Ayan. So ito yung mga post, ito yung ano ng mga kuryente po niya. Tinanggal na yung ano eh. Kaya binibenta na po. Tsaka maganda po ito, may mountain view po kayo. At andyan po yung Maliko, yung dinarayo po na pasyalan ngayon, Maliko Viewpoint. At malapit lang po ito sa ano, sa town proper po ng Umingan. Nasa mga 10 minutes driving po siguro. At ang maganda dito, kung gusto mo mag-expand o mag-extend ng property, sa kabila po doon yung binagko rin po na property doon ay binibenta rin po yun. Nasa 200 per square meter naman po yun. Ilan yung sukat? 3.4. 3.4, oh. Ayan. So tignan nyo po kung gaano kaganda at yung spacing po ng mangga. Maganda po yung spacing, maganda yung dahon, maganda yung pagka-ano po niya, yung tingnan nyo yung ilalim po ng ano, parang tawag dito, parang ice cream style yung ano niya, yung mga dahon po niya, yung mga sanga. Ayan. So dito po ay ito po yung ginawa nilang kalsada na papasok doon sa pinaka gitna o dulo ng property. So dito pa lang po wala pa po tayo sa kalahati yung nalalakad. So yung drone video po, siya po yung magpahatid po sa inyo sa ibang mga part na hindi po namin kayang puntahan na. Dahil ito po ay 6.7 hectare po, maluwang-luwang. At ang maganda rin po dito, malapit lang po ito sa cemented road, nasa mga 1 kilometro. Tapos sa National Highway, nasa mga 2 kilometro po ang layo po niya. At malapit lang din po ito sa ginagawang hospital po dito sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So sa T-Plex po, sa Rosales, Bilases T-Plex exit, nasa mga kulang-kulang 20 minutes po driving. And then sa Maynila siguro sa mga 3 oras, Baguio mga sa 1 oras o 2 oras po. Depende po yan sa flow ng traffic and sa pagdadrive nyo po. And then ito po ay maganda po ito.
sa mga may mga alagang panabong. Yan, maganda po sa may mga alagang panabong. Dahil tignan naman po kasi yung spacing ng mangga, ang ganda tignan. Tapos sa drone, ang ganda tignan din po sa video sa drone. Talagang maganda itong property nito. At yung presyo po niya na 500 per square meter, kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari. Dahil yung source po namin ay nakadirect po siya sa seller po, sa property po na ito. So, kung gusto nyo mag-viewing po, makita ito ng personal, ay mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. At hihingi po kami ng copy ng titulo para mai-flash ko sa screen para makita nyo po kung anong klaseng titulo po siya. At ang maganda rin po dito ay buhay po yung nakapangalan sa titulo. At ito po ay solo title po ayon sa source po namin. Ayan. So, ito po. Ang ganda tignan. Ganda pa yung pagkatanim ng mangga. Ganda ng pagkahirelan niya. Ilan yung irelan niya, boss, sa pagkanon? Siya na pagkanon, no? 17.9. So, 9 yung 9 yung lapad niya, tapos 17 yung pahaba. Pera pa yung malalaki. Oh, pera pa yung mga malalaki dito sa banda rito. Oo. Kaya punta natin yung ibang part para makita nyo po. So, ito po, ipagpapatuloy ko na yung pagkuha ng video. So, dito po, may rest house po dyan. Pero kailangan na size yung rest house. Tignan nyo ito, ano, fish pan to? Fish pan po yan, laki ang luwang. Parang, gano'n pa kalaki ito, parang 500 square meter naman yata to. Yung luwang nung ano niya, fish pan po niya. Ano, ang ganda po, oh. Maluwang yung fish pan. At mayroon pong, ano po dun, oh, rest house po nila. Pero, napabayaan na po yata. And then, may mga iba't ibang puno rin po dito. Mayroon pong duhat, may siniguelas, may ano tawag ito, yung sampalok. Meron din po mga ibang mga puno rin po pala nakatanim, hindi lang po puro puno ng mangga. So yung mga mangga po niya ay karamihan po ano, kalabaw. Kasi wala pa po ako nakitang ibang variety ng mangga eh. O Indian man o yung Pico. Wala pa ako nakita. Pero kung sakaling ano po, titignan po namin kung may makita po kami ibang variety. So dito po meron po siyang puno ng sampalok, siniguelas, at duhat, lumboy, sa Ilocano. And then, meron din po pala sila dito, ano to, kulungan ng baboy to, boss? Oh, meron po silang kulungan ng baboy, oh. Ayun, kulungan ng baboy, hindi na nila nalagyan. Tapos, tingnan nyo, luwang ng fish pan po nyo, luwang. Ganda. Ayan. So, ito po, meron silang rest house dito. Kailangan lang isaayos. And then, meron silang silungan dito, wala ng bubong. And then, andun po yung CR po niya. May CR po doon. Pero napabayaan na rin po. So, pwede rin kayo mag-alaga ng mga baka dito. Kasi may mga baka dito eh. Siguro alaga ng mga ano to, na may-ari. Yung mga baka po dito. So, dito sa part na ito, mas malalaki po yung mga puno ng mangga po niya. Ayan o. Mas malaki ang puno ng mangga po niya. Ang maganda rin po dito, nasabi kasi ng source po namin na sa likod po ng property nito ay andun po yung property ng isang sikat na artista po sa Batang Quiapo. Yung pinaka main character po. Yun daw po, property niya po daw yun. Nasa likod ng property na ito. So katabi mo yung property niya kung sakasakali po. And then, yun nga po, yung kasi yung property nung artista na yun ay along the highway. So malapit lang po ito sa highway po ito. Kaya so andun pa, malayo-layo pa po. So may mga baka dito na nakasuga. And then ano yun, tubig, tubig yun, tubig. So maganda siya. Sabihin natin mga 80% yung patag na patag talaga, and then itong part na to medyo pa slow po siya. Kung mga 90% ganun yung patag. So fully fence daw, boss. Fully fence po siya, pero kailangan sa ayos yung mga wire. Nakabakod na po. And then ito na pala yung hangganan ng mangga niya. So yung banda roon kasama pa niya. So hanggang dito pala yung hangganan ng mga mangga po niya. Ayan. And ano kahit source ng water kaya to? Tubig. Meron silang imbakan ng tubig o ano ba tawag dito? Parang tangke.
Ayan. So, nasa taas. Punta sa taas wala. So, kasama pa to. Itong part na to. So, maganda yung view rin po niya dito. Oh. Medyo pa-slope siya dito sa part na ito. Ayan. So, kung nakikita nyo po yung mga bakod na yan, yung puting bakod na yan, yun yung sinasabi ni boss na, yung source po namin na nabenta nila sa isang sikat na artista po ngayon. Ayan. So, ayun, naabot namin yung dulo ng bakod po niya. Andun yung dulo ng bakod. Pag ganun na po. So, 6.7. So, tignan nyo po yun. Naabot namin yung hangganan po niya. Pero, dito po may part na to, may mga puno ng mga bayabas. So, laki ng mga puno ng bayabas. Oh. Ayun, ang bunga ng bayabas. Ayun, ano ba sa taas? Laki yung bunga niya. Kunin mo na, wala na rin mga dyan. Paalam ka sa puno. So, meron din po mga wild berries po dito. Yung mga kinakain po namin ng mga bata po kami pag naglalaro, gano'n. Hindi, may mga fish pan pala dito. Dalawa po yung fish pan dito. Bali, 3 yung fish pan po niya. 1, 2, 3. Tsaka meron din, alam po doon, may CR din pala doon. O ano man po yun, o imbakan man, o anong tawag doon. Tsaka may mga, mga tubo. Siguro ano din po yun ng ilaw, siguro solar, ganun po yan. And then, kung nakikita nyo po yan, yung may puting na yan, sabi po sa amin, pagmamayari po ng isang sikat na artista po yan sa Batang Quiapo. Yun po ang sabi po sa amin ng source po namin. Kaya katabi lang po ng property. Ayan. So, sa kabila rin po, binibenta rin po. Yung kabilang property, binibenta rin po yan. Kaya, pag po kayo, pag ito nabili nyo, pwede pa kayo mag-expand. Ayan. At maganda po itong i-develop. Dahil, yun nga po, sabi ko, sa dulo po ng property na yan, may mga na yan, highway na po yan. Sa cell set po na yan, ganun ka lang po, highway na po yan. So may cell set din po dito. Malakas po ang signal dito sa part na ito, sa lugar, sa property na ito. And then, ito may 2 fish pan. Ito siguro, na to, medyo mababaw ng fish pan na to. And then, ito malalim siguro to. Ayan. Tsaka, ito may Indian. So may meron ako isang nakitang puno na iba yung variety niya. At ito pa rin po yung ibang manggahan po niya. So sa bandang likod po niya, may open space pa po para kung ano pa yung gusto nyo i-develop dito. Kung gusto yung taniman ng mga fruit bearing na iba or taniman ng mga gulay, sa inyo po yan. Kasi ang source of water po dito naka-deep well po. At sa harap po niya, meron pong kanal po ng irrigation po doon sa harap. Konti lang naman po yun, maliit lang naman, daluyin lang po ng tubig. At ito nga po, andito na po yung dulo po ng manggahan po niya sa likod. Ayan, nasa mga 300 po mahigit ang estimate ko po dito sa mga puno ng mangga po niya. So dito nyo, ang ganda ng view po dito. Ang ganda tingnan yung view dito. Ayan. So ulitin ko po, 6.7 hectare na ang presyo po niya is 500 po per square meter. Tapos yung kabilang property na binibenta, 3.4 hectare na 200 per square meter lang po. So yun nga lang po ay wala pong puno ng mangga doon sa kabila. Kaya pwede ka pang mag-expand kung sakasakali po. Kung tinatanong nyo kung pwede yung poultry piggery po dito, baka hindi po pwede kasi yun nga po ay malapit po sa ginagawang hospital, malapit sa mga kabahayan, malapit sa highway, kaya hindi po possible. Pero kung pwede naman kayo mag-alaga ng mga ilang heads lang, kagaya po ito, meron naman silang kulungan ng baboy, mga ilang heads lang po ang kaya niyang i-accommodate. Ganun din po, pwede rin kayo mag-backyard dito, mga manok na pang backyard lang po, pwede po yun. Ayan. So, ang ganda tignan, no? Malinis po itong manggahan po niya. Doon sa part na yun, madamo, pero yung damo niya malilit lang, hindi yung lagpas tao. Ayan po. So ayan, panoorin po natin yung drone video po niya para makita nyo po kung gaano kaganda itong property na to. Okay, so kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-viewing sa property na to, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property na ito. Ayan, so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.